Ang One TV Usamis modalit kaninyo sa Kristohan ng programa aron sa pagpalawom ug pagpaambit sa pagtuo sa pulong sa Dios, pagpakabana alang sa kaluwasan sa matag usa. Namugna kining programa karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Og karon ania ang inyong alagad, Senior Pastor Reverend Dr. Ricardo M. Cortuna. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Praise the name of Jesus. Dalay kon ang pangalan sa Dios, mga kaigsuunan ko sa Ginoo. Diano sab kining inyong ubos nga lagad, Bishop Ricardo Cortuna sa usa ka programa ni telebisyon karon ang adlaw sa kaluwasan. O kumusta ka mo tanan? Ug nga atong paghinaot nga ang Dios sa makanunay nagapanalangin kanunay nato o nagapanalipod taliwala nining atong problema karon sa COVID-19 o coronavirus. Hallelujah. We are more than conqueror. Matod pas Ginoo, mas labaw kitang madawgon, ilabi na kung nagasalig kita kanunay sa Dios. Hallelujah. So dili ta magdugay mga kaigsunan kus Ginoo ato na sab ka pagahisgutan ang pulong sa Dios nga atong gipasukat ang atong pagnaghisgot karon sa Salmo 89. Og doon na kamoy mga balaang kasulatan atong pagablihon sa Psalm sa 89. Nagaingon siya dinhi, Salmo 89, versikulo 11. Ingon siya dinhi, imo ang kalibutan, ingon man ang langit, ikaw ang nagbuhat sa kalibutan, ug ang tanan nga anaa niini. Gibuhat mo ang amihanan ug ang habagatan, ang bukid sa Tabor ug ang bukid sa Hermon. Nag-awit alang kanimo tungod sa kalipay. Ang Dios nagapanalangin igsuon ko sa Ginoo sa mga pulong nga atong gibasa. Praise God. Dalaygon ang pangalan sa Ginoo o magampo kita. Nagpasalamat kami kanimo Dios sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong mga pulong karon nga among hisgutan Ginoo. Salamat sa imong pagpanalangin ini ug salamat usab sa kapasayloan sa among mga kasalanan. Buhata kaming balaan karon sa imong mga pulong aron way babag niini Ginoo. So kanimo ang mga pagpasalamat among itugyan sa imong mga kamuot. Amen o amen. Praise God. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Now atong pagahisgutan higala ko sa Dios. Everything belongs to Him. Suma sa atong gihisgutan sa Biblia. Hallelujah. Ingon ang Biblia, imo ang kalibutan, ingon man ang langit. Ikaw ang nagbuhat sa kalibutan o ang tanan nga anaa niini. Everything, tanan. Kung sa may imong nakita dinhi sa kalibutan na atong gipuy-an, higala ko sa Dios, it is belongs to God. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Kining tanan iyaha sa atong buhi nga Dios o walay ato ang mga kaigsunan. Bisan pa ang bahandi nga anaa niini. Matod pa ni Hagay sa Hagay kapitulo 2 versikulo 8, silver and gold belongs to me, the declarations of the Lord of hosts. Hagay chapter 2 verse 8. Bisan ang sulod sa kalibutan, ang bahandi o ang bulawan nga naa niini, it is belongs to our God. Hallelujah. Now, in the New Testament, Apostle Paul notes that God not only owns the world and its wealth, but He owns as well. Dili lamang nga ang Dios tag-iya sa kalibutan o ang bahandi niini, siya ang tag-iya. Bisan gani ikaw ug ako gipanag-iya usab sa Ginoo. O gidasunan kini ni Apostle Paul sa iyang sulat sa 1 Corinto kapitulo 6 versikulo 19. Naningon siya, do you not know
that your body is a sanctuary of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own. Nasayod ba kamo nga kanang inyong lawas templo sa Espiritu Santo, or in other words, uy anan sa Espiritu Santo, ug nagpuyo kaninyo nagpuyo siya karon sa imong lawas. Ug nasayod ka ba nga ikaw dili mo itag-iya sa imong lawas kundi ang Dios na. Praise God. Dalaygon ang kamatuoran mao ang pulong sa Dios. Now, for example, when you go to a hotel, mga kaigsunan ko sa Dios, unya, nag-check-in mo sa hotel, ang steward sa mga hotel mo, sugat ka nimo. Yan, sugat niya ka nimo, iyang kuhaon ng imong bag, o ikaw usap, iyang dadon sa imong room. Unya, ang imong bag, imong ihatag na to kaniya. Wala magpasabot nga siya tagiya, imo lang gi-entrust your bag for the purpose of safekeeping. Aron iyahang ma-safety ang imong baggage for a short period of time sa mubong panahon. Now, the foundational principle of a steward or stewardship is that God is the owner of all. Hallelujah. So, what does that say about our relationship with the owner and the stock entrusted to us? Sa may kalambigitan ni ini o sa may relasyon nato ni ini sa owner o sa usaka sa butang nga iyang entrust ka nato, iyang gipiyal ka nato. Hallelujah. Now, ano na ko'y pipila ka mga butang, mga kaigsunan na gusto na kong i-share kaninyo mga kaigsunan ko sa Ginoo. May tungod sa pagka itawag na to sa responsibilidad sa usaka nakapanag-iya sa butang o usaka gipiyalan or piniyalan, the owner and the steward, or the other word, manager. Now, atong hinungduman, according to the Bible, he is the owner. Siya mo'y nakapanag-iya and we are the manager. Ang atong gibasa, nagsulti ka na to. He owned everything. Now, everything I have or we have today come from God. Kung sa may naakan nimo, kanako, ining tanan ikan sa Dios. It is His. Siya mo'y nakapanag-iya. We own nothing. Wala tayo na panag-iya. Matod pa ni Hope, nahimugso siya ni aning kalibutan na hubo, o mubalik usab siya sa Dios. Nga hubo. O si Psalmista David, King David, said, ingon si David that the world and everything in it belongs to God. Psalms 89 verse 11. We are not the owner of the things in my life. Dili kita mo itag-iya sa mga butang sa atong kinabuhi. Kita mga piniyalan lamang. We are merely the manager. Mga tigdumala lamang sa mga butang nga gipiyal kanato sa ato ang Dios. Ug kung if I believe that I am the owner, ug kung nagtuo ko nga ako maoy tag-iya, then I am constantly going to be conflict with God over what do with the things that I have. So dunay delikado, dunay konflikto
O kung nagtuko, nga ako mo'y tag-iya, doon ay komplekto ni ini sa mga butang sa Dios, gagipihal sa Dios, diri ka nako. But when I understand, apan kung ako nakasabot, that the Lord is the owner, nga ang Dios mo'y tag-iya, then I am only a manager. Kana nagpasabot, nga ako di ay, usa lamang ka tigdumala. So the conflict, disappear, and freedom overtake my life. Mao na ang kamaturan. Mawala ang komplekto tali sa owner o sa gitawag na to manager. Tali sa owner o sa gitawag na to o steward. Hallelujah. Dalaygon ang pangalan sa Dios, mga kaigsuunan o sa Ginoo. Now, here, in the book of Deuteronomy, chapter 8, verse 17 to 18, ingon si Moses din sa sulat sa Deuteronomy chapter 8, 17 up to 18. You may see yourself. May ingong katingali sa imong kagalingon, my power and my own ability have gained this wealth for me. Pinagi sa akong gahong o pinagi sa akong abilidad na angkon ko kining mga bandi para kanako, alang kanako. Apan hinumdumi, ingon ng Dios, but remember that the Lord your God give you the power to gain wealth in order to confirm His covenant, His word to your father as it is today. Hallelujah. Muna gisulti sa Dios ngadto sa mga Israelita. Nadili sila makaingon nga nakaangkon sila ning mga butanga tungod sa ilang gahom ug tungod sa ilang sa ilang kakusgan. Kundili tungod kini sa gahom, sa kusog, sa Ginoo, tungod kini sa Ginoo nga gihatag sa Dios kanila ang kagahom ug ang kusog aron maangkon nila ang bandi, aron mapamatud-an sa Dios ang saad sa Dios ngadto sa ilang mga katigulangan. Dalaygon ang ngalan sa Dios. So, kung unsa may naa kanimo igsuon ko sa Ginoo, dili na gikan nato. It is belongs to our God. And we are only a manager or a steward. Another thing, ingon na usa ka manager, I have a divine responsibility. Doon natay langit nun na katungdanan. Nga naman, if God is the owner, then we are the manager. Kung ang Diyos may tag-iya, so, I am the manager who He has entrusted with His property. So, atong gilan na siya tag-iya, unya kita may manager, kita maoy iyang gipialan sa iyang mga propiedad, sa iyang property. And I must learn, hallelujah, to think. Or we must learn to think, therefore, like His manager. So, itong unang-unaon, no? Nga kita, mga pinayalan. So, kaya ang mga pinayalan mata, atong hinumduman, a manager, oversees the owner's asset for the owner's benefit. Mo na ito. Hallelujah. Unsay gi piyal sa Dios ka na to, ato lang itang mahuon. Alang kaniya tanan. Nga naman, a manager carries no sense of entitlement to the asset he or she manage. Wa gitay ato tanan kung unsay naa nato karon nga atong gidumala, kining tanan iyaha gining tanan sa Dios. The job of a manager is to find out what the owner wants done with his asset and then to carry out his will. Hallelujah. More good na. Unsay iyang gusto nga atong buhaton alang sa iyang mga kabtangan nga gipiyal diri kanato. Hallelujah. Now, kining tanan mga kaigsunan, it is about God. Hallelujah.
para yun ni tanan sa Ginoo. And this understanding affect how we give. Tungod ni ining pagsabot, makaepekto ni kung giunsa nato, unsaon nato paglatag. Una, ining gitawag nato og give abundantly. Si Haring David, the most powerful on earth, understood, nakasabot siya, this owner-manager relationship, yang nasabtan, ang nakapanag-iya o ang nag-manage sa ilang relasyon. You look at, after receiving a tremendous offering, David responded to God. In 1 Chronicles 29, verse 14, ingon siya, nindot kayo pagkasuat sa pulos Ginoo. Ingon siya, but who am I? Paapan, kinsa man ko Ginoo? Kinsa man ko? And who are my people? Kinsa man po din akong mga katawhan? That we should be able to give as generous as this. Nga makahimo ni paghatag nga madagayaon sa maniini. For everything comes from you. Nga kining tanang mga butang gikan man nimo. And we have given you only what comes from your own hand. Nihatag mi balik kanimo nga gikan ramang gyud ni gikan ramang ni sa imong mga kamot. 1 Chronicles chapter 29 verse 14. So David was thinking like a steward, a manager, not an owner. Maunay naa sa una-una ni David. Ang iyang una-una nga dili siya mauitag-iya, kundili usa lamang siya kapinayalan o tigdumala ni ini. So yan nakita nga ang ilang pagka-generous dili matubangan tungod kay ang ilang gihatag dili man ilaha kundili iya man sa nagbubuhat o iya man sa tag-iya nga mao ang atong Ginoong Dios. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Another thing, give sacrificially. So in 2 Corinthians chapter 8, photos of Macedonian Christians under sacrificial giving. Isa-isay ni Paul o gipanghambog ni Paul ang iglesia sa Macedonia, mga Kristohanon diha, kung unsa sila ganang gitawag na to sacrificial giving. And Paul testifies here of the Macedonian believers. Ingon siya din mga kaigsuunan ko sa Ginoo, we want you to know, gusto ko masayod ka mo mga kaigsuunan about the grace of God granted to the church of Macedonia. Hallelujah. Na uban ang grasya sa Dios nga gihatag niya ngadto sa Macedonia during sa panahon sa ilang gitawag na to severe testing and by affliction, sa ilang kalasdanan o kasakitan. Hallelujah. Their abundance of joy and their deep poverty overflow into the wealth of their generosity. Nga sa ito pa, ang kalisod, ang kasakitan o ang kalisod na kanila apan naghingapil ang ilang pagkamahinatagon. Ingon si Paul, I testify that mauni on their own, according to their ability and beyond their ability, sumala sa ilang katakos o labaw pa sa ilang maarangan, they beg us insistently for the privilege of sharing in the ministry of the saint, and not just as we had hoped. Grabe, ang nakita ni Paul, ang mga tao sa Macedonia, grabe ka mahinatagon. Taliwala sa ilang kakabos o kalisdanan nga ilang nahiaguman. Pero ang ilang gitawag na to naghingapin, mas lupig pa ang mga naay bahande, lupig pa nila ang mga adunahan sa pagkamahinatago. Sa ikaduhang Korinto kapitulo 8 versikulo 1 ug 5,
No, kung imong tan-awon pag-ayo, higala ko sa Dios, how could He give so generously while extreme poverty? Giyon sa Manila paghatag, nga taliwala sa ilang kakabos, naghingapin man gihapon ang ilang pagkaminatagon. If you look at, they didn't see poverty as exemption from giving. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Wala nila makita ang ilang kakabos nga dili sila i-appeal sa gitawag na to sa paghatag. Simply, they refuse to miss out on the satisfaction of giving sacrificially. Hallelujah. Dili sila buot nga dili sila i-appeal. Gusto silang makasinati sa tinuod nga kalipay sa dihang mong hatak sila. Kay lahi ang kalipay sa nidawat ug lahi usab ang kalipay sa naghatag. Kining kalipay sa naghatag dili ma-explain, unspeakable, walay pulong nga imong ikatandi niini nga kalipay nga giveful giver. Wa ka ba makapangutana ni ini sa imong kaugalingon ngano nga ang Biblia niingon man nga ang Dios malipay nahigugma sa taong malipayon nga maghahatag sa ikaduhang Korinto kapitulo 9 bersikulo 7. Hinumdum, joyful giving is a sign that the giver understand the owner. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Kani bitong paghatag malipayon na paghatag, nakasabot siya. Nakasabot siya. Na sa gitawag na to, owner and manager. Kung unsay anaa kaniya, dili siya mo'y tag-iya, kundi ang tag-iya ang Dios. A cheerful giving can only come from a heart set on things above, not on things on earth. Hallelujah. Ang paghatag ng malipayon, nagagikan kini sa kasing-kasing o napahilo na kini sa butang nga tuwas taas, dili sa mga butang nga niya dinhi sa ubos. Kolosas kapitulo 3 bersikulo 1. God love a cheerful giver, because such giver are investing in heaven, which reap eternal dividend. Yes, tinood na. Now, I read a story in Exodus chapter 36 verse 4. When the tabernacle was built in the Old Testament, people got so caught up in the joy of their heavenly investment that they had to be restrained from giving more. Ano man? Na pagkaibaw ba nila? Na doon na sila proyekto, doon na sila project, ang ilang project magtukod sila simbahan. Pero grabe ang voluntarism na gihimo sa mga tao. Not only they give themselves time, effort, kundi mihata pag yun sila unsay naa kanila. Dalaygon ang pangalan sa Diyos. So, then all the craftsmen who were doing all the work for the sanctuary come one by one from the work they were doing and said to Moses, ang mga panday ba, ang nagtrabaho, ito dapit anang panahon na, nanuol sila dito ni Moses. Kung niingon sila ni Moses, the people are bringing more than is needed. For the constructions of the work of the Lord commanded be done. Hallelujah. So, ang mga tao nagtimposisok, nagdala o nagkanilaing mga butang nga ilang ikakontribute
aron mahuman ang balay sa atong Ginoo. And after Moses give an order, they sent a proclamation throughout the camp. Ingon din si Moses, let no man or woman make anything else as an offering for the sanctuary. So the people stopped. And the material was sufficient for them to do all the work. Tungod kay ang mga materialos sobra pa. Igo o sobra na kaayo na mahuman nila ang ilang itawag na to sanctuaryo nga gitukod. There was more than enough. And Exodus 36. Hallelujah. So, nang hinubra na. So, Moses basically had to get up and cried out, enough already. Sakto na. Tama na. Igo na kaayo ang inyong gihatag o igo na kining makahuman sa atong gihimo na sanctuaryo alang sa Dios. Hallelujah. We give because everything is God's to begin with. May hatag ka tungod kay ang kining tanan gikan mas Ginoo. Kay wala may ato. And the scriptures teach us both by mandate and model that we are to give abundantly, joyfully, sacrificially. Mo may sultis Ginoo. Hatagdag, walay bagot-bot, uban ang pagkamadagayaon, uban ang pagkamalipayon, uban ang sagitawag na to, sacrificially. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Another thing, mga kaigsunan, as a manager, will give an accounting. Mga tubang kas Ginoo, magita, dunay husay, buhaton sa Dios, tali ka na to. I am here accountable to God because He as the owner. Ako, ikaw, mga tubang tatanan sa Ginoo. Tungod kay siya mo ay tag-iya. Ang tag-iya has expectation of the manager. Doon na siya expectation na to. The owner has complete right to a full disclosure of what's been done with this property. Doon na siya katungod sa pagpangutana ka nato. Kung giunsa nato ang mga bahandi, ang mga kabtangan, labaw sa tanang ang atong kinabuhi. Giyon sa kini nato pag-manage ang iyang property. O hinumdumi, mga kaigsunan ko Ginoo. Our managing His property will undergo a job performance evaluation. Mga tubang ta, o kitawag na to job performance. Maayo ba ang atong pagkahimo niini? Hallelujah. In the book of Romans chapter 14, verse 10 and 11. Kung imo nang basahon, imo makita diya ang gisulti ni Apostol Pablo. Matag usa ka nato will give a personal account to God. God will want us to know what we have done with the position He has entrusted into our care. Hallelujah. Gusto ang Dios masayo kung giunsa nato pagdumala ang mga butang nga naa sa atong posisyon, nga naa sa atong mga kamot, mga kaigsunan. Hallelujah. Now, here are a few areas of inspection. Pipila ka mga butang na buhaton sa Dios sumala sa atong nakita sa Biblia. Number 1, kining atong kaugalingon. Ngano man ning atong kaugalingon? The owner will check how devoted we have been to Him. Tanahon sa Dios. Kung unsa ta ka sincero ngadto kaniya. That's why Apostle Paul wrote in Romans chapter 12, verse 1.
It says, therefore, brothers, by the mercies of God, I urge you to present your body as a living sacrifice, holy, pleasing to God. This is your spiritual worship. Paul says, a proper and spiritual act of worship is to give yourself fully to your owner, to be used as His servant. Salamat sa Ginoo, mga kaigsuunan ko sa Ginoo. Kining ato ko galing, labihan ka-importante ni. Nagamito nato ni alang sa Dios. Sa pagsimba kaniya, pagdahig sa iyang pangalan. Kay walay laing katuyuan ang Dios, ganun naa ka ni kalibutan. Why you are here? Ang katuyuan sa Dios, ganun naa ka ni kalibutan, alang kaniya, is to worship Him. Talay ko ang ngalan sa Ginoo. Another thing, our position. We will also hold me accountable for what I've done with the things He has entrusted to me. Tinood na. Ako, ikaw, mga tubang ta. Accountable ta. Kung unsay gibuhat na to sa mga butang, naggihatak sa Dios na to. One of the final parable Jesus gave concern a masters who entrusted his position to 3 servants while he was away. Patawag niya ang iyang tulo ka sulugoon. Then, the master who entrusted his position, yang gihatag ngadto sa tulo, unya depende sa kakayahan sa matag usa kanila. Adunay usa gitagaan og taas-taas, dako-dako na talento, ang usa igo-igo, ang usa gamay, suma sa ilang makayahan. Sa panahon nga nibalik na ang agalon nga nibiyahe sa layo nga lugar, gipaningil sa Dios o gipaningil sa agalon ang iyang gihatag. Ang usa nga gitagaan sa permirong gihatag, iyang giimbes, kung pagbalik siyang agalon, na sige ka-intrigon o ni-dubli pa hinuon ang iyang nakita sa kantidad nga gihatag sa iyang agalon kaniya. O ang iyang agalon ni ngon, well done, and a faithful servant, come. So, gibless siyang agalon. Tungod kay faithful, matinod-anon, nasulugoon. The other one, ang ikaduha, suma sa iyang kakayahan, dili sama sa kidakon sa usa, o dili ang iya gamay-gamay lamang. Mao sa gihapon, iya gihapon gi-invest, ginegosyo, o ni triple, ni doble ang iyang gikita o midaghan ang butang na gihatag kaniya. O ang agalon mingon, well done, ang faithful servant. Dalaygon ang pangalan sa atong Ginoo, higala ko sa Dios. So the other one, ang usa, mga kaigsuunan ko sa Ginoo, ng gitagaan, ang iyaha, tungod sa iyang kahadlok sa iyang agalon, kaya ang naa sa iyang hunahuna ang iyang agalon, muani sa mga butang, ngawa, dili gani siya may naghago, kung dili siya may nagtanong. So tungod sa iyang kahadlok nini, iyang gilubog sa ilawom sa yuta. Sa iyang paglubog, nini, higala ko sa Dios, pagbalik siya ng agalon, maulang gihapon ang kantidad. O nasuko ang iyang agalon kaniya. O giingnan siya, unfaithful servant, kapulan, o dili matidog anon nga sulugon, pahawa diri, o gipapatay siya. Salamat sa Dios, mga kaigsuunan ko sa Ginoo. So, the master, after returning, held each servant responsible for how he had used or invested what had been entrusted to him. So Matthew 25 verse 14 up to 30. Salamat sa Ginoo. So in other words, mga kaigsuunan ko sa Ginoo, kining atong mga kung sinaa ka nato, atong posisyon, ato ning gamiton alang sa Ginoo. Kini kay gihatag sa Ginoo nato, gamitan ni alang sa Dios. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Another thing, another one, our time. In the book of Ephesians chapter 5, 15, 17, be careful, attention. Then how to walk. How you walk. Not as unwise people, but as wise. Making the most of the time. Because the days are evil. Don't be foolish, but understand what the Lord's will is.
Hallelujah. Ingon ang Dios, pagbantay ka mo, pag minagtikod ka mo sa pagkinabuhi. Dili sama sa mga dili maalamon, kundi dili sama sa mga alamon. Gamita ang inyong panahon. Tungod kay ang panahon karon are evil. Kung ang evil ang unang panahon, kung dautan ang unang panahon sa unang panahon, unsa nakakaroon mga kaigsuonan ko sa Ginoo. So Biblia ningon, don't be foolish, but understand what the Lord's will is. Hallelujah. Tinuod na mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Ang atong panahon karon labihan kadautan. So let us consume, atong gamiton ang oras, panahon, alas Ginoo. Ato kining igugol, alas Ginoo. Matod pa sa Biblia, kung doon na kay panahon, buhata, kutob sa imong mahimo ang pagbuhat o maayo. Alang sa tanang mga tao, ug labaw sa tanan, alang sa atong Dios. Hallelujah. Inumdumi, we will be held accountable for how we use each day the Lord has made. Every time, every day, kinahanglan mahimong mabulukon, bulawanon, ang matag adlaw nagihatag sa Dios kanimo igsuon ko sa Ginoo. Hallelujah. Salamat sa Dios. And the last one is our ability. Nanuman, the honor will examine what we have done with the gifts and ability He has granted us. Daghang talento, daghang mga abilidad. Suma sa 1 Pedro, Kapitulo 4, versikulo 10. My God, expect me to take the spiritual gift na ability He has handed me and use them for His glory. Hallelujah. Suon ko sa Ginoo. Kitang Pinoy na ilatag ng mga talentado, daghang talento ng mga Pinoy. Kamito na to ni dili lamang sa atong personal gain. Kamito na to ni alang sa uman o alang sa atong Dios. Alang sa iyang kahimayaan, higala ko sa Ginoo. God has instructed to me or to my management, time, position, abilities, even my very being. Isaligan ta sa Dios nini. Itang tanan para equal ta og oras. Apan gyud sa nimo pag dumala ang imong oras. Itagaan ta niya ang mga posisyon. Tagaan ta niya sa atong mga abilidad. Labaw sa tanan ang atong kinabuhi. Atong kinabuhi mao ni usas mga pinaka-importante nga gifts nga gihatag sa Dios kanato. Ipiyas sa Dios kanato. Mubura nga atong kinabuhi suon. Ato ning gamiton ang atong kinabuhi dili pagbuhat og maayo o pagbuhat og dautan. Kun dili gamiton nato ning atong kinabuhi pagbuhat og maayo alang sa pagdayeg ug pagsimba nato sa buhi nato nga Dios. Hinumdumi kitang tanan at to be used for His honor. Mo ni gusto sa Dios. Gamiton nato ang atong abilidad, atong posisyon, ability nato, ang atong kinabuhi alang sa iyang kadungganan. Inumduman na to. We are accountable for all these things. How we use them. God has high expectation that I will serve Him and grow to tend and care and love like He does. Gustuhan Dios, ikawag ako. Mga lagad kaniya, mutubo, sama sa panghuna-huna kaniya, pagtagat o paghigugma sa Dios ug ngadto sa atong mga kaigsuonan. Unsa iyang gibuhat dinhi sa kalibutan sa panahon nga dinhi siya. Let us try our best. Ato na to kutob sa atong mahimo. Ang mga maayo ko ta alang sa kadungganan sa atong Ginoong Dios. Lastly, katapusan, in my conclusion, if the examination, kining examination ba, kung buhaton di sa Dios kanato karon,
O kung ang tag-iya, mutawag kanimo, kung maghimog accounting kanimo, what would the record say about your giving? Kung sa may imong ikapakita sa listahan, mahitungod sa imong mga paghatag. Would it reflect a humble belief that you are only managing what He owns? Hallelujah. Kung makasabot lang ta, nga kining mga butanga, kining tanan, ipiyang nagibi sa Ginoo na to. Ang kalipay, mga kaigsunan ko sa Ginoo, naa sa ito kasing-kasing, o niya, makita kini sa ato ang panagway. Hallelujah. Nga, unsay naa kanino, nagihatag sa Dios kanimo, position, ability, time, o bisa ng atong lawas. Hallelujah. Ato ning ikabalik na to sa Dios. Ingon nga, itawag na to, halad, na mao'y atong pagsimba o pag-ila sa atong Ginoong Hesus Kristo. Salamat sa Dios, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Some of us need to rethink how we're spending our resources for Christ and His kingdom. Itang tanan ginunta, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, dapat ginunta tang tanan. Maguna. Praise God. Laygon ang ngalan sa Ginoo, mga kaigsuonan, so dinhi na lang kakutok. Sa sunod, sinusab natong panagkita, higala ko sa Dios. Dining atong bulatos Ginoo, mga pagtundog, mga pagwali, pagdasig, kanatong tanan sa pulong sa Dios, dinhi sa kahanginan. Binaagi nining ministeryo sa telebisyon. Ninyong bus kalagad, Bishop Ricardo Cortuna, manamilit o sa kaninyo, apan sa dili pa, magampo kita. Nagpasalamat ako kanimo, Dios, sa imong pagkagamanan. Salamat sa imong mga pulong, nga amok karong gisgutan. Salamat Ginoong nga nakasabot kami, nga kami mga tao lamang gayud Ginoong nga mga steward, mga manager sa mga butang nga imong ipiyar kanamo. Tungod kay nagtuo kami nga walay butang dinhi ani kalibutan nga dili imuha Ginoo. Bisan pagani ang naasa mong mga kamot, ang naasa mong kaugalingon, hallelujah, sa among nakita ang dili na mo makita, it is belongs to you. So dapat lamang Ginoo na kining mga butang nga among ibalik diha kanimo Ginoo. Ug tugluig pa kami dugang o Dios aron mahimo kami people steward Ginoo nga imong mga pinayara. So dalay ko ikaw, you bless us Lord, i-bless usab kining akong mga higala, mga kaigsunan nga nagapatalingog, nagapaminaw ang ining akong pag-walis imong mga pulong Ginoo, mga ministeryo ka silang mga kasing-kasing. Kung sa may ilang mga problema, mga balatian, financial Lord, sa ngalan ni Jesus Nazaret nun, pag gitawag na to problema sa panimalay, ikaw Ginoo ang solusyon sa tanan, o ikaw ang akong introduce kanila, ikaw may akong ipaila-ila kanila Ginoo, may ikaw ang tuburan o tinugdan sa tanang mga panalangin o tinugdan sa tanang solusyon sa problema. Sa ngalan ni Jesus, Amen o Amen. Hallelujah. So mga kaigsunan ko sa Ginoo, kininyong bus nalagad manamilit o sa kaninyo, apan sa dili pa, hallelujah, kung doon na mo yung mga pangutana, doon na mo itawag na to sa Gisyon, you can text me or call me in my hotline number na inyong makita sa television set. O kung doon na kayo problema, you can text me also. Hallelujah. Kung gusto kang makig-meet ka na ko sa personal, you can visit me in my office sa Ipchiki Building, Anima Street, Barangay Aguada. O if you want to join with us in our worship every Sunday, you can visit us in our worship every Sunday. Hallelujah. Every 8:30 up to 9:30 ato sa Discord. And then after niya na mo na gayo lang ato silipahon. Kuman kini ang alas 11:30. Alaygon, ang ako mingon kaninyo karon ang adlaw sa kaluwasan. God bless us all. Thank you. God bless. Maukadto ang Kristohanong programa sa One TV Usamis. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Uban ni Senior Pastor Reverend Dr. Ricardo M. Cortuna, ganagpaambit sa pagtuo sa pulong sa Dios og nagpakabana alang sa kaluwasan sa matag usa. Hangtod sa sunod nga gayon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan.